Bakit malam? Church is family. Isa pa nga po. Church is family. Tinamuhan katabi mo. Tumuhan ka pamilya. O baka kapuso. O baka ano isa? Kapatid daw. Oh. Church is family. Amen? Amen. Kaya nga, inordain ng Diyos na ang mga anak niya hindi pakalat-kalat lang habang naglilingkod sa Diyos. Gumawa ng paraan ng Diyos. He ordained church. He ordained church para magsama-sama ang magkakapatid at maging isang, sabi natin, pamilya. Tinamay ka tabi mo, tinamong kapamilya yan. Ito na lang, mag-ina na to eh. Yung tinamay, yung kabilang kapatid. Tinamay ako mo ang kapamilya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Church is family. Ibig po ng Diyos, mga kapatid, na habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos, nararanasan natin na meron tayong kapamilya. Amen? Napakasarap mabuhay na meron ka ng biological family at meron ka pang spiritual family called the household of God. Ang sambahayan ni Kristo. Amen? Amen. Church is family. Pag ang isang Kristyano, he always feel he does not belong. Kailangan niya lumapit sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako lang. And church is family. Amen? When you ask for a family, you're asking for a church. Praise the Lord. Tignan po natin Ephesians chapter 2, verse 19. Sahin po natin. Sahin po natin yung ito. Praise the Lord. Mga kapatid na lalaki, pakibasa po yung English, handa simulan. Now therefore we are now Dali lamang po. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tataluin ko pa po yung boses ninyo. Babae lang po ako. Pakibasa po yung mga kapatid na lalaki. Handa, simulan. Now therefore we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Praise the Lord. Nakita niyo po yung nasa dulo? Ang sabi po dyan, household of God. Sabi niya dyan, household of God. Amen? Alam niyo po yung household? Sambahayan. Oh, kasi nandiyan na sulat na Tagalog. Sambahayan. Sa maliwanag, household. Ang household ay yung kasama mo sa bahay. Yan ang household, kasama mo sa bahay. Pero may karutong, ang sabi po dyan, kasambahay sa Diyos. Kasambahay. Kasama. Kasama mo sa bahay, kapamilya mo. Lalo sa pamutulog ka ng stranger. Hindi mo ka mag-anak. Normally, kasama mo sa bahay ay mag-anak mo. Amen? Sino kasama mo sa bahay? Nanay at tatay mo? Kapatid mo. Parents, siblings, kamag-anak. Mga kapatid na lang dito, mga kapatid na babae, basahin niyo muna po yung Tagalog. Ganda, simulan. Kaya hindi kayo nagbabagang lupa, naglanak tayo. Hindi kayo mga kasama na banal at sabayan sa Diyos. sabay na sabay. Nagkakabulan, hallelujah. So sabi po John, hindi na kayo taga-ibang lupa. Sabi niya, foreigner, stranger, no more. Pag bago-bago ka sa church, sabi namin siya, nahiya pa tayo, no? Kasi kakilala mo lang, nag-invita sa'yo. Ay, yung dalawa lang magkakilala, hindi ko kilala yung pastor. Ilang beses nga yun, unang church na napuntahan ko, akala ko yung pastor, ang asawa niya. Yung nakatayo, kasi magkasilaki sila. Yung pala asawa niya, nandun sa kabila. Para si pastor, si Jenny, pangakala ko pastor, si Brother Ahmed, kasi siya yung parang lagi nasa gitna. Si pastor kasi nasa gilid. So pag bago-bago tayo, normal, nung isa parang awkward yung pakiramdam. Awkward. Parang naninibago tayo. Ano kaya inigo ko? Pero, nakakalungkot sa taong ka na nasa church. O ilang buwan ka na nasa church, pakiramdam mo, kakilala mo lang yung kasi. No. Household of God. At hindi po ito pasya ng pastor manggagawa. Pasya po ito ng Diyos. Amen? Amen? Kalooban ng Diyos na tayo bilang mga anak ni Kristo ay magsama-sama at magkaroon tayo ng ikalawang pamilya. Ganun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Alam niya na kailangan natin magsitibay. Amen? At alam niyo ba, malaking katibayan pag niyento ka ng isang pamilya. Ang tawag ay household. Pag-aralan natin, bakit? Ano bang nabibigay ng pamilya ng Diyos? Na ikaw ay miyembro ng isang pamilya ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Ay, sandali pa ito na pala. Hallelujah. Sabi niya po dyan, kundi kayo mga kababayan na kasama. Sabi natin kasama. Kasama. Ang mga banal.
Sama ng mga banal. Ang pamilya, iglesia, church, hindi po dapat nagtitiwanan. Amen? Kaya nga sabi na, kasama. Hindi pwedeng pastor magagawa lang gumagawa. Dapat lahat ng membro ng church, pamilya ay gumagawa. Amen? Amen. So, tinan po natin yung Psalms 100, mga kapatid ng mga bata. Wala na ba kayo maupuan? Wala pa upuan, no? Ito kayo. Nakikita niyo ba? Kita niyo? Diyan? Oh, huwag kayo mag-cellphone na kasi nandito yung ano. Praise the Lord. Sabi Psalms 100, tingin po sa screen. Behold! Pag nakita niyo yung salitang behold, ang ibig sabihin niyang titigan ninyo, masdan ninyo. Huwag nyo lang basta tingnan. At tingnan kita sandali, 3 segundo. Hindi behold yan. Masdan ninyo. Titigan ninyo. Behold. How pleasant it is. How good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakagandang tingnan na. Napakahusay tingnan. Mas ano nyo na pagkabuti at pagkaligaya, pagkabuti at pagkaligaya, pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsita magkakasama sa pagkakaisa. Ganyan natin yung pagkakaisa. Pag walang pagkakaisa sa pamilya ng Diyos, hindi po maganda yung tignan. Kasi walang mabuti. Pag wala pong pagkakaisa, hindi rin po maligaya tignan kasi kanya-kanya. Amen? Amen? Hindi pwedeng yung isang kapatid, meron siyang pag-ibig sa God's soul. Pero the rest of the gang, the rest of the members of the church, ang gusto lang sa akin. At tinanggal po ang pagkakaisa. Pag nawala po ang unity, they will not dwell together. Maghihiwa-hiwalay sila. Amen? Amen? That's why ang gusto ng Diyos ay magkaroon ng unity. Hindi yung gusto ni pastor. Hindi yung gusto ng associate pastor, kung meron man. At ang magagawa, at ang mga elders, mga nauna sa church. O yung may pera, malakas mag-tithes. No. Dapat, ang pinagkakaisa nila. Yun. Because church is God's business. Amen? Amen? Ang pamilya ng Diyos, isa lang at mamayari. Sabi natin ang Diyos. Kung paano yung buhay natin pag mamayari ng Diyos. Yung pamilya ng Diyos, yung churches, yung body of Christ. Sino ulo? Si Kristo. Kung sino ulo, siyang may-ari. Lahat po ng churches, lahat ng pamilya. Regard with Services is a family. KCNF is a family. Save by Grace is a family. Grace and Mercy is a family. Amen? Amen. Napakahalaga po nito. Kaya ko narinig yun, kasara. Kahit naman magnanakaw, masama ka. Pag nagkaisa, nakaka-hold up. Amen? Pag nagkaisa, gaan ka. Kung ginagawa ang pagkakaisa sa mabuting gawain. Naalala niyo yung gawain natin sa party? Nung una parang imposible, no? Na magpalabas ng mga bata na gano'ng kadami. Amen? At hindi talaga, hindi po magaan, mga kapatid. Nakakapagod totoo. Sino po mga sumasama doon? Noon. Nakakapagod, di ba? Pag di ba, gusto niyo na ba higa? Kami, anong oras kami mag-i-start? Kasi maghahanda ka ng gamit ng mga bata. Yung pangaral nila, yung lulutuin pa. Napakahirap po magluto. 3 kilo po niluluto natin kada linggo. Hindi na mamalengke pa. Kaya na siya, mas hirap kasi halos yung parte ng pagluluto at paghanda na sa kanya. Pero naalala ko si Sis Mayan, pumupunta rito. Kasi ayoko mag-ahol sa oras, nangingi kami ng tulong. Pero, alam niyo yun? Pag nakikita mo kumakain yung mga bata, puno ka ng pawis, bago ka makarating doon, masaya sa puso. Kasi may pagkakaisa. Amen? 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 Oo. Walang tinitignan na, ito kasi, matagal na yan sa church, kaya ganun siya. Ito kasi, 1 week pa lang sa church, kaya ganun siya. Alam niyo po yung salitang pagkakaisa? Pag sinabi pagkakaisa, no respect of person. No respect of person. Ako isang Kristyano na ako ay nangarap. Gusto kong mapasama sa isang iglesia. No respect of person. Walang division. Walang anumang bagay na nag-divide. Hindi ko makasama sa isang church na yung pastor malapit sa miyembro, yung miyembro malapit sa pastor. Wala po silang padre. Yung miyembro malapit sa kapwa nila miyembro, hindi dahil magkapit-bahay sila. Kahit yung taga-Pasig o taga-Kabanalan, nag-uusap sila, nag-share sila, nag-pray over sila. Amen? Amen. Kaya po naging maganda. Sabi niya, behold, mas dami niyo na pagkabuti. Kaya mabuti tingnan ang church. Kaya maligaya tingnan ang church. Kasi nagkakaisa. Pag nasira ng Diablo, pagkakaisa ng iglesia, walang mararating ang iglesia ng Diyos. Kahit gaano pa lang kapag tayo.
Kahit gaano pa yan kayaman. Amen? Amen. Kasi ang bumubuo ng iglesia ay mga tao. Sabi natin mga tao. Tao. It's not the building. Nakakatulong yung building, nakakatulong yung finances, the structure ng church, pero napakahalaga ng pagkakaisa ng mga kapatid. Amen? Imagine yung pag isa lang nagpe-pray. Ano mami? Isa lang nagpe-pray. Naalala ko ng prayer ba't ang pinakamahirap daluan? Why? Kapag Sunday service ang dami namin. Pero makikita mo mga tunay na anak ng Diyos. Kasi puro matatanda nakikita ko kapag prayer meeting. Araw-araw prayer meeting, muna ko dinaluan ng church. Alas 7. Mga nanay, matatanda, galing pa ng trabaho, nagtinda. Ako galing ko trabaho, tumatakbo ko, galing ko factory. Hindi ako nag-work. Lagi ko dahilan, my church, my church, my church. Kaya nakapagalitan ako, sabi ko lang, my church, hindi lang ako, my church. Oh. Kaya pagalitan ako ng supervisor ko, lagi akong pinapagalitan ko. Sa Melbourne, hindi ko makalimutan. Hanggang sa, lagi ko na siya pinag-pray. Gusto ng Diyos makita ang iglesia na meron pa tayo. Amen? Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kasi ang tignan ng church, kapag nakakaisa, mabuti. Sabi dyan. Sabi po ng Romans 12, then mga kapatid na babae, sabay-sabay, basahin po ang English. Handa, simulan. Kindly affection. With brotherly love, in honor, preferring one another. Mga kapatid na lalaki, Tagalog, handa, simulan. Sa pag-ibig sa mga kapatid, magmahalan kayo. Sa kapurihan, ay pagpauna ng isa't isa ang iba. Oh, praise the Lord. Tignan niyo po yung simula. Be kindly affection. Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Madaling sabihin, mahal kita kapatid. I love you, brothers. I love you, sister. Tingnan niyo meaning ng pag-ibig. Tingnan niyo yung taas. Kindly affection. Una, dapat mabait ka. Kung ikaw yung Kristyano, ikaw pa yung numero uno ng brutal na alam mo yun yung mahilig magsabi na hindi maganda sa kapatiran mo. You're not loving your brethren. Tingnan nyo, kindly. Amen? Amen? Amen. Hindi ko po nasalita, pinababasa ko lang po sa tinan ng Diyos. Sabi nyo dyan, kindly affection. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Dapat nararamdaman mo yung kapatid mo mabait sa iyo. Amen? Amen? Mga kapatid, wag mo nakaharap lang ha. Kahit nakatalikod, nakatagilid, dapat mabait. Amen? Amen? Nalulungkot ako kapag, alam niyo, nakakarinig ako na, ganito, si kapatid na marami siyang kapatid na, hindi sila mag-usap. Di ba sila para sa Biblia? Pag meron kang hindi pakikipagkasundo, meron kang ugali na hindi gusto kausapin mo. Amen? Hindi yung umipit na ng barangay. Ang payo ng Diyos, kung gusto mong manatili sa isang iglesia na nagkakaisa, na magandang tignan, mabuti at pagsaligaya, dapat meron kong pag-ibig. Pag-ibig sa mga, sabi natin kapatid. Kapatid. Sabi niya pag-ibig sa mga kapatid. Kindly affection. May affection. Bago ko ginawa itong message, kasi tinuro ko doon, halala man, church is family. Nung mag-start lang magawa ng message, pinaka-ulit ka sa akin po. Kailangan ipakilala ko ano ang church. Actually, nag-usap kami ni Erwin. Friday ata yun, ako po ako dyan. Sabi ko na bumili ng bigas. Pero hindi ko pa sinabi yun, di ba? Friday sa alili ka bumili. Sabi ko bili ng bigas. Ba't sabi bili ng bigas? Sabi ko, inaakay ako ng Lord. Dito maraming bigas. Baka may kapatid, pag-uwi mo ng bigas. Sabi ko nga, Lord, ayaw ko magsalita. Kasi nakasalita lang. Tapos ko yung iglesia. Nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Yung mga walang bigas, mga kapatid, kukuha kayo ng bigas mamaya. At dito walang, ano yun, hindi po mabuti na kung wala sila bigas. Kung sila nung, alam niyo yun, maligaya kapag totoo. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Natapad siya ko nung ibig sabihin ng pamilya. Kahit na nag-iba-iba ako ng church ang pinanggalingan, alam ko yung Diyos, yung kamay niya nasa akin, sinasama niya ako, marami ako naging pamilya niya kasama, and I don't regret it. Kahit ano pang naranasan ko, I don't regret it. There is an expansion of family. Hindi kasi masaya ang pamilya ko noon. I came from a broken family na nag-aalaga. Maaga akong nag-alaga ng magulang. Maaga akong nagpaaral ng mga kapatid at naghanay. Kaya nakakilala ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng nanay. Ang daming nanay! May nanay Tony ako noon, may nanay Marin ako noon. 20 years old pa lang ako nag-start. At ako na 18. So
Salamat sa Diyos kasi may nanay ka nag-aalaga. Ako wala. Walang tatay, walang nanay. Pero nakita ko, meron palang pamilya ang church. Amen? Amen. Masaya, sabi na kasi sa pag-ibig, sa mga kapatid. Ay, sabihin po natin mga mahalan. Sabi mo, sabi mo sa kanya, I love you brother, I love you sister. Ano ko siya, naka 500. Isa pang 500, 1,000 na. 1,500 pa mo. Oh. Pwede mo yung kabila naman, sabi mo, I love you brother, I love you sister. Sabi mo sa kabila. Hallelujah. Mga kapatid, lahat tayo ibig natin matapos yung ating takbuhan. Pero hindi ko babalik ang Panginoon. At mahirap kumarap sa Diyos na walang pinanggalingang pamilya. Amen? Amen. Basta nga, noon nga, napapansin namin, sabi ni Erwin, parang ayaw magsiuwi ng mga kapatid. Kami lagi may sumasagot ko lang sila. Nararamdaman nila may pamilya yan sila. Kasi ganyan na ganyan din ako. Hindi din ako mapauwi. Yung may ari na ba, pinapauwi din ako. Sabi ko, dito muna ako. Kasi alam niyo yun, pagod mo ng bahay, ako lang kasi Kristyano. Ako lang ang Kristyano. Kaya parang hindi ko maintindihan yung gusto ng pamilya. Pero kung nasa bahay ako ni Nanay Tonya, isa lang kita, isang nanay lang kita. Kung nasa bahay ako ng bahay ni Nanay Marie, o kaya doon ako sa bahay ng isang tatay, malapit ako sa mga nanay at tatay. Siguro because of yung kawalan na naranasan ko. Mas malapit ako sa matatanda kaysa sa kaibigan. Pero nakaka-mature. Pero nakaka-mature. So, sabi ko nga, naku-comfort sila. Mga kapatid, welcome kayo dito. Kahit ang buti kayong hapunan, walang problema. Because church is fun. Sabi nga ni Jesus na lang, mahirap umalis ng maaga. Alam mo, natuwa ako no, kasi ang church, alam mo pa rin ba madali ka umalis? Parang iba, no? Kasi church nga yun eh. Para siya comfort zone. Dapat nga mas lalong parang gusto mo mag-stay kasi church. Kasi nung nag-start ako, talaga yung pag-ibig ko sa Panginoon. Grabe, kailangan talaga pauwiin ka. Kasi pinapauwi talaga ako, literal. Sabi siya, umuwi ka na, gabi na. Pag muna, hindi pa gano'ng gabi, pawalaan ko nanay ko. Nanay ko lagi nag-aanting sa akin eh. Because church is family. Praise the Lord. Sabi niya, paano mo magagawang magmahalan? Tingin po sa screen. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isang iba. Kaya po nagkakaroon ng problema ang church. Meron po sila inggitan. Mas magaling kumanta yung isa sita natin. Mas magaling ko magtubig isa. Yung isa hindi naman lagi natin ang prayer. Alam niyo yun? Kaya na sila yung unang verse 133, pagkakaisa, mga kapatid. Alam mo, ang kaya mag-alis niyan, ipagpauna mo isa. Huwag mo tingnan yung sarili mo na higit. Sabi nga ng Diyos, huwag kang tumanggap ng papuri sa sarili mong bibig. Tumanggap ka ng papuri sa kapwa mo. Amen? 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 Praise the Lord. Hallelujah. Para matanggal yung pader ng magkakapatid. Tanggalin ito. Kailangan ipagpauna mo ang isa't isa. Kapag naranasan natin ng bawat isa, inuuna mo yung kapwa mo, lalo na yung kasambahan mo kay Kristo. Makikita mo, magtatagal ang relasyon mo bilang magkasama sa isang iglesia. Amen? Amen? Praise the Lord. Meron po ba tayo natututunan? Amen. Meron pa ko sa membro. Kaya lang. Line. Hallelujah. Basahin po natin verse 13. Kanina verse 10. Ito yung 13. Sabi niya dyan, sabihin po natin na magdamay. Sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Meron ako na dalawan. Kapag pangit ang nangyayari sa buhay mo, huwag ka magte-testimony. Kasi wala ka mag-testify. Have you forgotten? Sabi ng New Testament, sabi ni Pablo, in everything give thanks. In everything give thanks. Hirap trabaho? Give thanks. Bakit? Hindi pa kaya magbukas ng pinto ng Diyos na maayos sa trabaho. Kasi naman mo yung kahirapan na yan, akal na yung alay-alay ka mo. Amen? In everything give thanks. Kasabi niya dyan, pag meron po tayong mga naririnig na problema ng mga kapatid, sabi natin ulit, mapagdamay. Pagdamay. Ano yung English? Distributing to the necessity. Actually, ito mas exact to the point. Distributing to the necessity of the saints. Ako na mauna. Church na mauna. Bibigay kami bigas yung walang bigas. Because sa kingdom of God is not word. Hindi po salita, hindi po man.
God of power. Pinababago yung buhay mo. Nababago yung pakiramdam mo pag nasa loob. Sabi niya, mapagdamay. Mga kapatid, sa loob ng church, magdamayan po siya. Amen? Amen. And when you go to church, gusto ng Diyos i-comfort ka sa pamamagitan ng kapatid mong babae, ng kapatid mong babae. And you need to find so. Kaya nga, walang individual na nagiging Christian na walang affiliation ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos dumamay sa iyo. At ang gagamitin niya ang kapwa ng Christian. Amen? Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Sabihin po natin, hospitality. Hospitality. Mahalin mo, sis Ann. Pag talagang hindi ka na pwede doon, patuloyin ka ni Sis Manon. Hindi ko alam. Okay, napakalaki ng bahay ni Sis. Oh, baka patuloy ka. Si brother. Patuloy ka. Mga kapatid. Maganda kung bigyan siya ng paging sarili. Pero I mean, pero yung sabi ko nga nasa pag-aayos ang lahat. Pero kung gusto mong maging sakdal sa Diyos, mamaya pupunta tayo dyan, Acts. Because the old church, yung unang-unang iglesia, wala talaga nagpuputol. At wala rin nagmamay-ari ng marami. Walang pakyo. Kasi lahat ng pag-aari nila ay binibigay sa kanila. Kaya yung wala, ay hindi nagsasabi wala. At yung sobra-sobra ay hindi nagsasabi sobra. Kasi pinayos na tayo. Sabi niya dyan, even to hospital. Mga kapatid, nagpapasalamat ako kasi tuwing ako tumutuloy sa mga bahay ninyo. Nararamdaman ko yung, alam niyo yun, pinapaupo ako agad, pinibigyan ako ng inumin. Nawa, wag na po ako. Amen? Lahat ng mga kapatid na pupunta sa bahay ninyo, ayaw ng Diyos na respect of person. Amen? Amen. Hindi mo namamasin yan. Akit ako sa taas, iniwan na sa babae bisita. Wag. Magkaroon tayo ng hospitality. Amen? Ang Diyos ang nagsasabi. Ang dami sa mga kailangan ng mga banal maging mapagpatuloy. Yan ang verse 13. Pero yan po yung Acts 4:34. Basahin po ng mga kapatid na lalaki English ang nasimulan. Neither was there among them but lack was many as possessors of blood. Our houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Mga kapatid na babae, Tagalog, nasimulan sapagkat Wala kang makasasal sa kanila. Palibasa ay nagbili ng lahat ng mga bata o mga bahay ng mga ito. At nila ang mga halaga ng mga bagay ang kagalitin. Hallelujah. Yan ang unang church. Wala pa akong ano ng bangko eh. Abi nila ang mga halaga ng mga bagay. Mga kapatid, gusto ko kayo ipatingin lang dito sa may taas. Alam ko mahirap talaga sundan to, yung possession mo, binenta mo, para may makaya ng kapwa mo, lalo na makaya. Pwede ka na magsimula maliliit. Hanggang yung puso mo talagang lumaki. There is called a spiritual enlargement of God. Na talagang yung pagiging mapagdamay mo bilang Kristiyan, palagi na. Kumbaga naging natural sa'yo yung bagay na spiritual. Ibig sabihin, binabago ka talaga ng Diyos. From inside outward. Walang nagbabago sa labas na hindi mo na binabago. Ang sabi po dyan, tingin po sa screen mga kapatid, sapagkat walang sino mang, pakibasa? Sabi natin ulit? Sasala. Walang nasasala. Walang nasasala. Mga kapatid, hindi po kayo sa Panginoon. Kung wala talagang ulam. Mga kapatid, kung wala talagang ulam, kung hindi ko kayo maatiran, pumunta kayo. Ako yung Kristyano na nahilig sa pagkain. Why? I enjoy God's providence. I enjoy God's providence. Kasi nung malit ang anak ko, pag kami nag-Jollibee, ano pag kami nag-Jollibee? Kami, Kuya Inigo, nakatumanga kami mag-asawa. Kasi ang pera lang namin, 40 pesos. Hindi 30 or 30. 24 ata yung Jollibee. 24.99. 29? Ang mura naman. 29ers. Ba't ang mura? Ganun Hindi yung ako Ate Jollibee. 29ers ba? Magkano pa masahin natin? 39. Magkano pa masahin natin, Dad? Kano masahin pa rin na yun? Grade ano? Parang 2 years old si Gabi. Si Gabi sa totoo lang, medyo payatot yun ng maliit. 5 piso yata pa masama. Oh. Pagkasama ng mister ko, sana kahit man lang isang burger steak, mabila ko yung anak ko. Pero hanggang isa lang talaga. Kaya kaming dalawa nakatumaka. Alas
Habang yung anak ko kumakain. Ganun lang kami. Kaya po nung, alam niyo yun, tinuruan ako ng Diyos paano maputol ang kahirapan sa buhay ko. In-enjoy ng anak ko yung prophet ni Son. Ay, nagsabi siya, sige, binibigyan ko. Meron pong pumuputol ng poverty. Amen. Ang tawag po ay pagsunod. Sabi natin pagsunod. Mga kapatid, sabi niya sapagkat walang sino man nasasala sa kanya. Ulitin ko, pag walang bigas, ikatong araw, walang bigas, punta po kayo. Nakiulam, punta kayo church. Siguraduhin nyo lang na hindi po kayo tamad. Ha? Mga kapatid, iniibig ko kayo, pero sabihin ko kayo ng diretsual. Ang sabi ng Thessalonica, ang tamad huwag pakainin. Pero kung masipag kayo, may trabaho kayo, wala talaga pumunta ka na church. Pakakainin ko lang. Kung ako sakali tulog, kasi po pang gabi po ako, I'm a working pastor, alam mo po yan. Ako po nagsasakripisyo nila para sa pamilya, para po sa ministry. Andito lang po si Brother Elwin. Amen. Masarap pagluto. Pagluluto niya po kayo. Oh. Itlog na. Meron po kami kahon ng itlog dyan. Hallelujah. Mga kapatid, sabi niya, sapagkat walang sino man nasasala sa kanila. Yan ang church. Yan po ang church. O yan na. Ito po, official. Nag-i-invite ako po sa inyo. Kung wala, kayo ang church. Bakit? Papayagan ng Diyos kayo nagugutom ng ibang kapatid. Sobra. Huwag nyo lang hanapin ng isa, hindi maiyatin sa bahay nyo. Pero talagang kayo sa church, kayo kumain. Ano tatay? Ito si tatay kapitbahay ko lang ang tagal dumating. Dito kakain Oh. tayo. Di ba nung minsan nagpantuan tayo, pinagrabuhan ka, magkano ka mo niya. Gusto ko, lalo din kapag hindi masyadong dumadalaw ng church. Hindi dumadalaw lang kapag service. Pag yung pumunta rin talaga, hindi ka lalabas ng church, hindi kayo pinakain. Ewan ko paano yun kasi, yung fellowship kasi, alam nyo ba yung nakakagaan ng loob? Natatanggal ng mga awkwardness. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na awkward ka sa katabi mo. Dapat love mo lang siya sa Lord. Amen? 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 Praise the Lord. Yan na po natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews 10:24, mga kapatid na babae, basahin po yung English na dasimulan. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Mga kapatid na lalaki, Tagalog, ang dasimulan. At tayo magtinginan upang tayo mga udyok sa paibigan at mabubuting gawa. Praise the Lord. Babalik ko po na. Mapagdamay. Sabihin po natin mapagdamay. Pagdamay. Tayo magdamay. Tayo yung mga tinginan. Ang hirap dumama, hindi mo alam kalagayan ng ano. Kaya hindi ko kayo pinipigilan eh. Minsan nagkakabela na kayo sa harapan. Pero ayos na. Una-una yun sa ating Caroline eh. Pag nagpe-pray siya, pag nangyayari sa bahay, ganun yung sistema ng prayer niya, inahayaan ko lang siya. Doon siya masaya, ganun lang gusto niya, parang nakikipagkwentuhan sa akin. Mga kapatid, mahirap dumamay pag hindi mo alam ang problema natin. Amen? Ang church, walang bibigay. Hindi ka paglilingkod ng Diyos, pastor, ang may problema, andyan lahat kinakausap. Pero pag yan isang miyembro, hindi masyado nagpapagamit, may problema, hindi kinakausap. Magkakasala ang iglesia na respect of Diyos. Alam niyo ba kung nasa yan? Nasa James chapter 2. Isa sa kasalanan, kahit gawin mo yung bungkusan, nakikiisip ka sa isa, magkakasala ka sa lahat. And respect of person, ayaw na ayaw ng Diyos. Amen? Ayaw na ayaw ng Diyos. Bakit? Diyan nagsisimula yung division. Diyan nagsisimula yung pagiging conceited. May hamang. Ay, favorite ako ng church. Favorite ako ng church. Favorite ako ng pastor. Mga kapatid, kung nararamdaman ninyo, may favorite ako. Usapin niyo kung mamaya, handa ko patuloy. Pero naiintindihan ko, wala akong favorite. Lahat po kayo. Welcome sa akin, welcome sa pamilya ko, welcome sa church. Alam niyo po, napakaganda, maliit pa lang tayo, ayusin tayo. Amen? Kasi lumalaki tayo, tapos nagbulag sa church. Amen? Ayusin tayo habang maliit tayo. At tayo'y magtiminan upang tayo'y mga udyok. Tingnan niyo po yung word. Sabihin natin, provoke. Provoke. Saan niyo pa ginagamit yung word na provoke? Saan ginagamit yung word na provoke? Alam mo yan. Kapag yung galit, tingnan provoke. Ang bawa, hindi ko ka. Nalalap ka nila, pasakin yun na galit ka. Yan ang provoke. Yan ang provocation. Sabi niya,
mga udyok. Maudyokon daw tayo saan? Sa pag-iibigan at. Sabi natin at. Mga kapatid, pag puro pag-iibigan, at walang mabubuting gawa, saan pupunta yung salitang yan? Ang mabubuting gawa ay bunga ng pag-iibigan. Amen? Amen? Kung may business yung kapatid, business niya, bigas, huwag ka na bumili sa iba. Sa kanya ka na lang bumili. Yung tabuhin niya, tulong mo na sa kanya. Amen? Kung may business siya, ano gusto ko? Yung business. Oh, gusto magdala dito, gusto niya magbenta, gusto mo minum na may pambili siya. Sa kanya ka na lang bumili. Bakit? At tayo mga team. Alam natin yung kalagayan ng mga kapatid. Magtinginan po tayo para makapagkata tayo. Amen? Amen? Praise the Lord. Hindi nagkataon ngayon ang problema ng ating pamisa. Praise the Lord. Ang pag-ibig na walang mabuting gawa ay walang alam. Kasi po ang nagmamahal ay naiingat. Tingnan nyo nga yung pag-ibig lang ng babae sa lalaki, lalaki sa babae. Halos di na makatulog, may ginagawa, nagpupuya. O, paghahanda niya ng pagkain niya, kahit di siya kumain. Kasi yun ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay gumagawa. Mga kapatid, mahalin natin ang mga kapatid na may gawa. Amen? Amen. Amen. Masarap tumanggap ng pagmamahal ng kapatiran na may gawa. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Galatians 6:10, nagsila po ito. Malapit na po tayo matapos. Galatians 6:10, mga kapatid na babae, pagkabasa po English, handa simula. As we have their opportunity, let us do good unto all, especially Praise the Lord! Pakibasa po ulit itong salitang ito. Especially. Mga kapatid na lalaki, pagkabasa po ang Tagalog, handa simula. Kaya nga, samantalang tayo pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ito po kayo. Ito po ibig sabihin niya. Sabi niya, hanggang sa'yo pagkakataon, kaya mong gumawa. Ano ba gumagawa? Kamay. Kaya mong gumawa. Tignan mo yung kamay. Pag kaya mong gumawa, ang puros na puros. Gumawa. Sabi niya, sa lahat. Sabi po natin lahat. 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 Tignan niyo yung buti ng Diyos. No respect of person. Amen? Ang sabi niya, especially, tignan niyo po yung Tagalog niya nito. At lalong na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Mga kapatid, sabi niya, yung kamay mo, kung may magagawa yan, igawa mo. Kung ngayon mo magagawa, huwag mo ipabukas. Ngayon mo gawin. Lalong-lalo na sa kapatid mo, sa pananampalataya. Ibinigay yan sa'yo ng Diyos, amen, para mahalin mo, para damayan mo, para tingnan mo, at dalhin mo sa maagang Kristo. That is the life, and that is church. Especially sa mga kapatid. Mga kapatid, maraming mga kapatiran ng iba-ibang churches. Pag sila nag-backslide, pinapalo. Why? Kapatid ko yun. Kahit magalit sa akin yung dating dinadaluan niya, bakit hindi na ka tumadali? Masama ba kung dalawa kayo nagpapalo? Nagtatakto kayo, sikapan pa kayo eh. Ha? I cannot understand. Hindi ko maintindihan. Bakit para baga ang pag-ibig ba ng Diyos sa mga tao ay membership? No. Ang pag-ibig ba ng Diyos sa church ay about membership? No. Tandaan natin, sa hukuman ng langit, walang membership. Walang pangalan ng church. Walang pangalan ng pastor. Walang padrino. Walang padrino. You yourself ay kaya ang sabi ng Diyos, isasama kita sa isang pamilya para lumago ka, para lumaki ka, para tumibay ka. Kasi pag may nagmamahal sa'yo, lalaki ka lalo. Na mami, lalaki lalo. Lalaki lalo. Ang hirap na iglesia, hindi mo nararamdaman mahal ka nila. O pamilya ang tingin sa'yo. Nalulungkot ako na walang kapatiran, kilala lang kasi pag mayroong maiapot. Paano yung walang maiapot? Eh, ganun talaga kalagayan nila. Ano mo ba sabi ng Biblia? Yung lalong walang maiabot?
Siya yung bigyan niyo ng parangal. Para hindi siya lagi natutuktok. Siya yung bigyan ninyo. Para makita niya yung importansya niya sa iglesia. Pero nituro ang maging tamad. Amen? Nasabi ng Diyos, mahal sa ikaw. Sa lahat ng pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa kapatid mo, sa palataya. It is, ano pa man, pagkain. Sabi natin sa akin sa yung kapatid ko, ba't ka ganyan? Mas mahal yung mga taga-church. Hindi na kasi Kristiano mabuhay. Kaya mas mahal yung mga taga-church. Kasi makapatiran ko yun. Totoo ba, mas mahal mo kayo pagmamahal ng mga kapatiran kaya sa pagmamahal ng kapatid ko sa akin. Lalo na kapag nagbubulak ko, tinamutulog pa rin ng pinap. Parang ano ba kami po yan? Alas basta ako nagising kanina. Ayaw kasi ako naiga. Medyo hindi ko maganda pakaramdam ko. Pero sabi ko nga, nagbibulak kami ni Evan. Pahinga ka. Kasi kailangan niya bukas. Sabi ko, paano kung hindi ko kaya? Sabi ka muna sa akin. Hindi sumasagot. Sabi ko, mahihiga na ako para kayanin ko bukas. Hallelujah. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon. Mga kapatid, may pagkakataon. Pag bumalik ang Panginoon, wala ka ng pagkakataon. Baka maisip mo, sayang sana yung mga tambak ng bigas ng mga kapatid. I am encouraging you. Hindi ko kayo pinupursue. I am just encouraging you. Meron kayo sobrang bigas, dalhin niyo sa church. Bigyan niyo sa mga kapatid. Sobra kayong damit, dalhin niyo sa church. Bigyan niyo natin sa mga. Sobra kayong sinelas, dalhin niyo sa church. Makulong pa rin ang damit dito. Dagan pa yung mga damit. May damit pa pala to. Tulungan niyo po ako na ma-dispose yun. Hallelujah. Ang ibig ko pong sabihin, kailan ba yun naman ka? Pamili siya ng saging. Ito yung mistake ko, tinuturoan ko siya. Paano kami galing sa hirap? Parehong sila ang pamilya namin. Ito pinamigay eh. Ako naman ako, ibinigay ko yung sarili ko kasi wala akong makain sa bahay. So halos pareho kami naman. Sabi ko sa kanya, pag bumili ka ng pumpok na saging, lalo na muna, dagdagan mo para maipamigay natin yung iba. Sabi niya, mabigat, ganun ba? O sige, susunod na lang. Nakita ko yung buhay ko na kapag meron ako dyan, alala mo yung mga kapatid. Pinali ko, wala lahat kasi pumupunta lang dito nanay ko, laging kumakain yan. Yung kapatid ko isa, pumunta lang yan dito kakain yan. Kahit maliit na bagay, mapapatunayan mo sa Diyos ko anong laman ng puso. Sayang, na isang kilo lang sa sabi ko nga, pag ganun, dagdagan mo. Para kapag pupunta ako sa ibang kapatid, pwede kong bigyan. Sana hindi po kayo masailan pag ako nagdala ng pagkain. May carrier na lang. Ha? Carrier? Pag may carrier daw, sabi ni brother, mas mura po kasi sa Marikina. Mas mura po sa Marikina. Praise the Lord. Sa totoo lang po, yung po budget ng church kapag kumakain tayo, kulang tayo budget. Pinupunan po namin ng pamilya at wala po kami kaso. Why? Gusto namin pag lumabas yung mga kapatid, busog na sila, masaya sila, hindi para pinakain mo lang na pinakain mo na may pagmamahal. Umaga na gising pa alas 5. Sabi ko, dahil, di ba na alas 5 pa nagising? Madalas alas 6 siya nagising. Pero inalala niya kasi ako kaya maalis siya nagising. Kaya nga, samantalang tayo ng pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Ano lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Take note. It is a very good reminder for all of us. Colossians 3:13. Tingin po sa board. Forbearing one another. Magtiisip kayo sa isa't isa. Tignan niyo yung katabi ko. Tiis. Tingnan mo, nasa likod. Tingnan niyo yung katabi niyo. Lalo na yung magpapamilya. Magwaling family. Si mami, wala pa tiisip. Mag-isa ka lang. Brother, kumiisip ka naman, umulit. Si nanay Ruth, mag-isa. Ako ito mag-iisa. Sana dumami naman kayo. Ako. Si brother Inigo, ikaw. Isa. Sana yung nanay, mag-isa ka din. O ito, dalawa. Okay, dalawa. Ay, dalawa. Praise the Lord. Magtiisa kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Mga kapatid, sa church, iba-iba ang mga tao. Amen? Iba-iba ng mga nanggalingan. Iba-iba ng upbringing. Sa totoo lang, minsan may maakte. Mayroong hindi masela. May masela. Mayroong malakas kumain. Mayroong mahinga kumain. Mayroong madaldal. Mayroong tahimik. Praise the Lord. Pero, kung sakaling man na matisod tayo, kasi hindi natin kagamay ang ugali, mabibigyan kayo sa isa't isa. Nakukutan na siya. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya, mga pigisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa. Nasisira po ang church kapag problemang maliit, hindi nabayaan, hindi nag-usap,
Makikita nyo sa gospel. Pag meron kang hindi pagkakasundo sa isa, laksan mo loob mo, walang duwag na papasok ng langit. Amen? Laksan mo loob mo, makipagkayos ka. Pag di talaga maayos, tumawag ka ng isa pang witness. Arbiter baga, gitna, arbiter. Hindi pa rin makuha, tumawag ka ng matatanda. Alam ng Diyos, iba-iba tayo. Amen? Alam ng Diyos, iba-iba tayo. O, merong napakahabang mag-testimony, merong matulog lang. May mahina ang boses, may palakas. O, may masipag, merong hindi. Pero sabi niya, kung sakali, pag meron kayong katimisuran, offenses, sabi niya, patawaran kayo sa isa't isa. Kung sino man ay may subong laban sa kanila. Amen? Napakasarap kayo mabuhay ng wala kang anuman. Wala kang grudges. Why? Alam na ng Diyos, wala naman ang puso mo. Amen? Pasok ka sa church, labas ka, may grudges ka. Hindi ka talaga lalang. Wala kang lumalago na may grudges sa puso. Lalo na kapag kapatiran. Kapatid, mga pinanggalingan ng churches, release yourself. I-release niyo po yung sarili niyo. Kasi darating ang Panginoon. Mabuhay tayo ng malala. Masaya, nagtitinginan, nagdadamayan, nag-iibigan, magpatawaran sa isa't isa na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. Mahirap magpatawad ng sarili mo lang. Pero pag nilagay mo ang Diyos, harapin mo muna siya. At saka mo bilangin. Sabi niya, sino din nagkasala, kumuha ng bato. At saka unang bumato. Sabi ng Diyos, di ba? Kung alam natin tayo nagkakasala sa Diyos, at pinapatawad na tayo. 1 John chapter 1 verse 9. Nagpapatawarin din yung Diyos. Dapat paging katulad natin ng Diyos. Banal at tapat, nagpapatawad at pinipigil. Amen? Praise the Lord. Di pa kayo maging sakdal sa harapan ng Diyos. Tapos-tapusan! Mga kapatid, lahat po tayo, pwede basahin po natin yung English sa Tagalog. Ganda, simulan. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. And know that, kantayan, mga minamahal, mga kibigay tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibigay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po natin tumayo. Amen.